Hiningal ako, grabe. So ito na, mga ilang minuto pa lang po tayo rito, pero ito na, may naipon na ho tayong tubig. So, double check natin bukas. Abangan nyo po. Bossing, straight, 3 linggo na po kami hindi dinalaw ng ulan dito. Natutuyo na po yung mga maliliit na sapa namin dito. Buti na lang ito, kahit papano may kapiranggot pang dumadalo na tubig. Ayan po. Gagawa ako ngayon ng maliit na lunangan dito, tunaan or paliguan sa aking mga alagang kalabaw. DIY na naman po kami ngayon mga bossing, at ito po yung aming mga materyales. Katuwang ko po sa trabaho, Boss Judy. Siyempre mga bossing, lahing karpintero po ako. Nagdala po ako ng kumpletong ekwipo. Kumpletong ekwipo, 3 piraso, sirotso, itak at martilyo. Ito po ang aking mga materyales na gagamitin dito sa sapa mga bossing. Iharangan ko po ito ng kahoy para po makaipon ako ng maraming tubig. Itutusok ko po yan bilang poste at dyan ko po ipapako yung aking mga tabla pangharang sa tubig. Pag ganitong buwan, January, krisis na po kami sa tubig dito. Mala disyerto yung area namin. Nung unang panahon, nahuli po kasi yung lulo ko magposisyon dito kaya napunta kami sa malayo sa tubig. May mga buhay na bukal naman po dito kaso lang medyo malayo talaga. Pag mag-straight ng init 2 buwan, hindi pa rin po matutuyo ang maliit na sapang ito. Ito po yung aming takbuhan, painuman ng aming mga alagang hayop. Marami po kami ang nakikinabang dito. Every month of January, ito po yung aking ginagawa, DIY na lunangan, paliguan ng aking mga alagang kalabaw. Buti na lang walang biyahe ang truck, kaya katuwang ko po ngayon dito sa Boss Judy, ang helper ng driver. Hirapan talaga ako sa kalisod kung ako lang mag-isa. Sakto lang at kailangan ko ng katuwang dito. Ilang beses na po akong gumawa ng harang dito, kaso lang pag may malakas na ulan, babaha po dito mga bossing. Ayun, matatangay. Ito na po yung ating skeleton mga bossing. Simpleng gawa lang po ito, pang madalian, pero pang matagalan ang gamit. Ang importante, hindi tatagos yung tubig para makaipon ng marami. Kung hindi lang uulan ng malakas, magtatagal po ito dito mga bossing. Matagal-tagal pang papakinabangan. Ito na po yung ating mga tabla na iharang dyan. Okay, kailangan lang ho natin kalkalan ng konti doon sa gilid para mag-shoot po yung ating kahoy. Hindi na kailangan ng engineer to, tansya-tansya lang at papakuan na kaagad natin para makita na yung resulta. May ekstrang tabla pa, butang natin ito sa ilalim para konti na lang po yung ating tatapalan. Dito po sa amin sa bundok, diskarte lang ho talaga ang kulang. Buong araw kung nakatunganga ka lang, wala talaga mangyayari sa'yo. Kailangan mong kumilos, mag-isip kung paano ka makakain. Ang pag-alaga ko ng aking mga kalabaw, malaking pakinabang ho talaga mga bossing, lalo na nagtutubo at nagmamais ako. Tuwing nag-aani ako at maraming grasya, sila po yung naghihila farm to bahay. Kaya kailangan ko ho talaga silang papahalagahan. Ang kalabaw ay tatakmasang Pilipino, pero ngayon napansin ko lang na unti-unti na po nag-decrease ang kanilang population. Dahil na po sa mga bagong teknolohiya. At isa pa ang mga malalawak na bakanting area noon. Ngayon kultibado na, malayo na ho talaga ang diferensya. Ang may mga pera na nakatira lang sa syudad, bumili ng area dito sa bundok at yun, tinayuan akong mga ano-anong negosyo. At dahil na rin po sa mga expansion sa negosyong tubo, lalong lumiit ang mundong kanilang ginagalawan. Kaya ako mga bossing, nagpropagate ako ngayon ng maraming napier para hindi ako mahirapan sa pagpakain sa kanila. Kadalasan ho kasi rason ng iba, ibebenta na dahil wala silang bakanting area na mapagpapastulan. Pero ang totoo niyan, ayaw nang mag-alaga, wala talagang tiyaga. Gusto pera agad, napunta sa bulsa. Ay di, paldo, pero tandaan, pag pera, isang kanto lang yan sa city, ubos agad yan. Pag uwi sa bahay, wala nang kalabaw, wala nang pera. Okay, balik tayo dito sa trabaho mga bossing. Dito po sa amin ngayon, napaka-unpredictable ang panahon, kaya hinintay ko talagang humina yung daloy ng tubig. Kahit mainit ang panahon, pero minsan uulan ng malakas tuwing hapon. At babaha agad yung mga maliliit na sapa, kagaya po nito. Dahil straight na po ang init at may mga bitak na ang lupa. Tingin ko okay na po ito, hindi na ho basta-basta ang babaha. Pag may darating malakas na ulan, papasok po muna yung mga tubig doon sa mga bitak ng lupa bago papunta ng sapa. Siguro hindi naman po ganun talaga kabilis babaha. Ilang beses na po kasi ako nag-back job dito. Sa totoo lang po mga bossing, hindi lang ho ako ang makikinabang dito, pati na rin po yung mga kapitbahay ko. Minsan naunahan ho ako nila sa paggawa ng ganito, ay makikigamit na lang din po ako mga bossing. Pag nagsabay-sabay kami nagtatrabaho, nag-aararo sa iba't ibang kampo, magkikita po kami dito. Dito po kami magmamaritis, mga winto na walang winta. Lipas oras lang mga bossing habang nilulubog namin yung mga alaga namin kalabaw dyan sa tubig. Pag lumamig na po ang katawan ng kalabaw, kusa na ho yung tatayo. Ibig sabihin, back to work. Buti na lang po mga bossing, pumasok ako as content creator. Napapakinabangan ko ang mga ganitong gawain. Noon, ang dami kong mga effort, hindi ko man lang na-share sa social media. Ngayon, kahit sabihin natin medyo huli na, pero kahit papano naman nakalambitin pa. Ang mga gawain ito bilang isang magsasaka, kasama na ho yan sa aming mga daily routine. Hindi lang yan araw-araw, buwan-buwan, taon-taon, iikot-ikot lang ho yan mga bossing. Ito po ang reality ng buhay magsasaka. Kaming mga batak na ang katawan sa pagbubungkal ng lupa. Habang tumatanda, kargado na kami ng pasma. As Pilipino mga bossing, kilala ho tayo sa pagbubungkal ng lupa. Kaya nga sa kasipagan ng mga Pinoy, nagiging tanyag sa buong mundo ang Banawi Rice Terraces. Masaya po ako bilang isang magsasaka. Nagawa ko po ang gawain ng mga totoong Pilipino. Yan na po mga bossing. Titingnan natin kung hindi na ba lulusot yung tubig doon. So maghintay tayo hanggang bukas kung gaano po karami yung maipon naming tubig dito.